Kim Pao hindi matitinag kahit magsulputan pa ang maraming love teams. Sa tinatamasa ngayon ng tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Abilino dahil na rin sa kalidad ng kanilang performances bilang mga aktor at sa maayos nilang personalidad on and off-cam, hindi nakapagtataka marami silang fans. Hindi talaga matitinag BFF kasi ang dami nagsusulputan ngayon ng mga love team, andyan pa yung ibang love team, pero tignan mo naman, matatag pa rin ang Kim Pao. Pero ang sabi nga nila, di ba, yung kanilang love team ay unexpectable. Parang, True. Na parang sabi, Hindi idad-idaran, inaasahan, no? parang idad-idaran na kami, pero tinangkilik pa rin yung love team namin. Correct. Di ba? Ang dami, actually, mga panay na na-meet natin, minsan yung iba, idad-idaran na, di ba? Oo. Kung tutusin, mga bagets-bagets. Pero ang dami sumusuporta sa kanya. Kagaya nila Mami Amore, si Marcelita ng UK. Ate di ba? Carmen Dolalas. Ate Carmen Dolalas. Emily Gomez. Yes, Oo. Eva Bautista, Tapit Roque, Annalyn Hiccup, si Jaime Marina, Ligadizos, di ba? Marina Corazon, Ate Tess Insyong, Ate Lolit Ignacio, Ate Teresita Brabid, Ate Norma Melicio, Ate Cecil Pili, Ate Evelyn Chu, at saka si Ate Lorna Anselmo. At syempre, ang ating Mare, si Marcelita ng UK, di ba? Rachel Jestro, Rachel Lucas, Banji Alarma. Thank you very much. Totoo po talaga, sigurado, feeling ko lalo pang iinit ang Kim Pao. At no? hindi tayo naniniwala doon sa ipinost ng isang basher nila na wala raw mararating this year ang career ng Kim Pao. Hindi sila maniniwala sila Eva Bautista niya, si Maritisay, si Kim J. Hindi yan maniniwala. Diba? Magpapatuloy pa rin po ang kaningningan ng Kim Pao. At Diyos ko, di ba, parang nabalitaan natin, ang dami na nakalinyang project sa kanila, tsaka Correct. endorsement, di ba? And congratulations again kay Kim Chiu dahil nga isa't kalahating araw lang ubos na ang kanyang mga damit na pinaninda niya doon sa kanyang basar. At yun nga, lahat po ng kinita ay mapupunta sa charity. Nakakatawa si Kim Chiu, no? Di ba supposed to be BFF 5 days yan, di ba? 5 days. Dahil sa dami po na nagpunta at bumili at namakyaw, Correct. ayun, naging isang araw at At kalahati na lang po ay naubos na po ang mga pre-loved items ni Kim Chiu sa kanyang bazaar. Yeah. Supposedly hanggang kahapon. Yes. Hindi na umabot, ubos na agad. Kita-kita naman natin ang daming mga panay ng Kim Pao na lumusob sa kanyang basa. At isa po ako doon. Wow, bongga! Diba? Oo. Diba? Andun nga si Ate Tess Insyong, namili doon, Ate Remy Nidoy, ay doon sila, namili sila doon. Correct. Totoo yan. Kim Pao ay hindi madaling matinag kahit pa magsulputan ng sandamakmak na bagong love team ngayon. Una sa lahat, iba ang pundasyon ng Kim Pao. Hindi lang sila produkto ng hype o bigla ang proyekto. Nabuo ang chemistry nila sa natural na koneksyon, sa paraan ng pag-uusap, sa respeto sa isa't isa, at sa pagiging totoo bilang tao. Hindi pilit, hindi scripted ang kilig. Ramdam ng fans na may lalim at may kwento. Pangalawa, may sariling identidad ang Kim Pao. Kahit may mga bagong tambalan na maingay o trending, hindi nawawala ang tatak ni na Kim Chiu at Paolo Abilino. Si Kim, may consistent na mass appeal at genuine charm. Si Paolo naman, may lalim bilang aktor at tahimik pero matinding karisma. Kapag pinagsama mo yan, hindi basta-basta natatabunan. Pangatlo, solid ang fandom. Ang Kim Pao fans ay hindi lang basta sumasabay sa uso. Loyal sila. Kahit may bagong love team na pinupush, nandyan pa rin ang Kim Pao supporters na marunong maghintay, marunong rumispeto, at higit sa lahat, marunong magtiwala. Hindi sila basta nadadala ng ingay. Mas pinahalagahan nila ang consistency at authenticity. Dagdag pa riyan, hindi kompetisyon ang tingin ng Kim Pao sa ibang love team. At yan ang isa sa nagpapalakas sa kanila. Habang ang iba ay minamadali, ang Kim Pao ay dahan-dahan pero sigurado. Hindi kailangang araw-araw may pasabog para manatiling relevant. Minsan nga, tahimik lang sila, pero mas ramdam. At sa mas malalim na usapan, nag-evolve na ang Kim Pao. Hindi na lang sila kilig-kilig love team. May maturity na ang atake, bagay sa mas malawak at mas tumatandang audience.
Kaya kahit may mga bagong tambalan para sa mas batang fans, may sariling espasyo ang Kim Pao na hindi basta mapapalitan. Sa huli, hindi nasusukat ang tibay ng love team sa dami ng kalaban, kundi sa lalim ng koneksyon at tiwala ng fans. At doon panalo ang Kim Pao. Tahimik man o maingay ang paligid, nakatayo pa rin sila. Buo, matatag, at hindi matinag. Para sa akin, positibo at makabuluhan ang balitang ito. Ipinapakita lang nito na may sariling lakas at direksyon ng Kim Pao, kaya hindi sila basta naaapektuhan ng paglabas ng maraming bagong love team. Ibig sabihin nito, hindi lang sila umaasa sa uso o ingay ng social media. Ang Kim Pao ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng chemistry, respeto at tiwala ng fans. Kahit may mga bagong tambalan na sinusubukang i-push, nananatili pa ring buo ang suporta sa kanila at malaking bagay yan sa industriya na mabilis magpalit ng trend. Makikita rin dito na mature na ang tingin ng publiko sa Kim Pao. Hindi na kailangan ng araw-araw na pakilig o kontrobersya para mapag-usapan. Sapat na ang kalidad ng proyekto, performance at totoong koneksyon para manatiling relevant. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay na ang Kim Pao ay hindi panandalian. Habang dumarami ang love team, mas lalong lumilinaw kung alin ang pangmatagalan. At malinaw na kasama roon ang Kim Pao. At talagang maraming pwedeng sabihin tukol sa balitang ito dahil hindi lang siya simpleng opinyon. Isa itong refleksyon ng kung paano gumagana ang fandom at ang industriya ngayon. Una sa lahat, ang balitang Kim Pao hindi matinag kahit magsulputan pa ang maraming love team ay patunay na may lalim at tibay na ang tambalang ito. Sa panahon ngayon na halos buwan-buwan may bagong love team na inilulunsad, bihira ang mga tambalang nananatiling matatag. Kadalasan, mabilis ang hype pero mabilis din ang pagbaba. Sa kaso ng Kim Pao, kabaligtaran ang nangyayari. Mas tumatagal, mas tumitibay. Mabikita rin dito na hindi sila produkto lang pilit na marketing lang. Ang Kim Pao ay nabuo sa natural na daloy ng kwento, sa respeto nila sa isa't isa bilang mga artista at sa pagiging totoo harap at likod ng kamera. Hindi pilit, hindi scripted ang kilig. Ramdam ng fans na may lalim at may kwento. Makikita rin dito na hindi sila produkto ng pilit na marketing lang. Ang Kim Pao ay nabuo sa natural na daloy ng kwento, sa respeto nila sa isa't isa bilang mga artista at sa pagiging totoo, harap at likod ng kamera. Hindi sila nagpapanggap para lang may maibenta. At sa isang audience na mas critical na ngayon, malaking bagay ang authenticity. Isa pang mahalagang punto ay ang uri ng fans na meron ng Kim Pao. Hindi sila maingay sa away, hindi sila basta napapasabak sa fan wars, mas nakatuon sila sa suporta, sa pag-appreciate ng projects at sa pagbibigay ng respeto kahit sa ibang love team. Ang ganitong klasing fandom ang dahilan kung bakit hindi madaling matinag ang isang tambalan. Dahil hindi lang emosyon ang pinapairal, kundi pag-uunawa at maturity. Dagdag pa riyan, nagle-level up na ang imahe ng Kim Pao. Hindi na lang nakikita bilang pangkilig-kilig lang. May bigat na ang mga eksenang ginagawa nila. May lalim ang emosyon at bagay sila sa mas seryoso at mas makabuluhang kwento. Kaya kahit may mga bagong tambalan para sa mas batang fans, may sariling espasyo ang Kim Pao na hindi basta mapapalitan. Mahalaga ring banggitin na ang industriya mismo ay nagbabago. Mas pinahahalagahan na ngayon ang longevity kaysa sa instant popularity. At sa ganitong pananaw, pasok na pasok ang Kim Pao. Hindi nila kailangang makipag-unahan. Sapat na ang maging consistent, grounded at totoo. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pagiging hindi matinag. Ito ay tungkol sa tiwala. Tiwala ng fans, tiwala ng industriya, at tiwala nila sa isa't isa. At kapag nararaan niya ng tiwala yan, kahit anong dami ng bagong love team ang dumating, mananatiling buo at matatag ang Kim Pao. Marami pa talagang maidadagdag sa balitang ito, at mas lalong lumilinaw kung bakit nananatiling matatag ang Kim Pao. Una, mahalagang banggitin na hindi minamadali ang Kim Pao. Sa panahon ngayon na halos lahat ay gustong instant projects, instant kilig, instant fame, ang Kim Pao ay kabaligtaran. Dahan-dahan pero siguradong binubuo ang imahe at direksyon nila. Dahil dito,
mas nagiging kapani-paniwala at mas tumatagal ang interes ng publiko. Pangalawa, malakas ang individual credibility ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Kahit hiwalay, may sarili na silang pangalan at respetadong career. Ibig sabihin, hindi sila umaasa lang sa love team para manatiling relevant. Kapag pinagsama mo yan, hindi basta-basta nasisira. Pangatlo, marunong magbigay ng espasyo ang Kim Pao sa kanilang fans. Hindi nila pinipilit ang fans na maniwala o sumunod sa kahit anong naratibo. Hayaan nila ang mga tao ang makaramdam at magdesisyon. Dahil dito, mas organic ang suporta at mas totoo ang koneksyon. Isa pa, wala silang image ng kompetisyon o inggitan, habang ang iba ay napapabilang sa mga intriga at paghambing, nananatiling tahimik at propesyonal ang Kim Pao. At sa mata ng publiko, ang katahimikan at respeto ay nagiging lakas, hindi kahinaan. Dagdag din na nagiging inspirasyon ang Kim Pao sa ibang tambalan. Ipinapakita nila na posible ang longevity kahit hindi laging trending, at na ang kalidad ng trabaho ay mas mahalaga kaysa sa ingay. Sa kabuuan, ang maidadagdag ko sa balitang ito ay ito. Ang Kim Pao ay hindi lang matatag ngayon. May potensyal silang maging pangbatagalan at iconic. Hindi sila basta alon na lilipas. Isa silang agos na tuloy-tuloy. At hanggat naraan ang respeto, consistency at tiwala, mananatiling buo at hindi matinag ang Kim Pao, kahit pa magbago ang uso at panahon.